Good morning po. And magandang umaga at isang mainit na umaga. Maaari po ba nating bigyan din ng mainit na welcome ang ating katabi at kalapit? Bigyan po natin ng ngiti. Yan, kamayan po natin, no? Ayan. A pleasant morning din po sa ating viewers online. And good morning. Welcome to the worship service here at GCF Montalban. As we start, allow me to read to you Psalm chapter 95 verses 1 to 6. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila, Diyos na lumikha ng lahat, itinataas namin ang iyong pangalan sa pagkakataong ito, Lord. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pinakamataas na papupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming pag-awit, sa aming pag-aalay ng inyong nag-uumapaw na biyaya, at sa pakikinig at pagsunod sa iyong banal na salita. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkakasala. Pakalinisin mo, O Diyos, ang aming puso, ang aming isip, na maging kaaya-aya kami sa iyong harapan. Tinataas namin sa iyo ang araw ng panambahan na ito, Lord. At nawa, paalalahanan mo, Panginoon, ang bawat isa na ang gawaing ito ay parangal namin sa iyo, hindi para maitaas ang aming sarili at magmalaki. Muli, sinasamba ka namin at binibigyan ng mataas na papuri sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Ngiti naman po tayo. Let us smile. And kung napansin niyo po, our theme for this month is fellowship. And we as a church, so lahat po yan may church na nakasulat. And kung maaari po, as we start our fellowship, our worship, tayo po tayong lahat. And all of our songs today relates to our fellowship with one another. And nawa po, today our hearts are ready to have fellowship with one another, to sing for the Lord. And let us sing as a united church, the whole of GCF Montalban, singing praises to the Lord, all of us leaning on the everlasting arms of our Lord. Let us sing, leaning on the everlasting arms. Sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting. Sing on. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting. Sing on. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning to Jesus, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, yes, I'm leaning, leaning on the everlasting arms. What a
have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. Blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting. Sing on. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting. Sing once again the chorus. Leaning, 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 safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. It is said in Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, let us not lean on our own understanding, but trust God with all our hearts. As a church, we must entrust all of everything to God. Tanda po natin, we are called to worship. Let us sing with all our might, all hail the power of Jesus' name. Sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Sing on. O Seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sing on. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Let every tongue and every tribe responsive to his call. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of. Sing together the fifth stanza. Oh, that with all the sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. Brethren, have you ever wondered how strong your influence are? How strong each of our relationship dito sa ating church, how each relationship can strengthen or weaken our faith. In our last song, I want us to encourage each other, sing together as a church, and bless your brethren, all the brethren you can see, and bless the tie that binds us together. Blessed be the tie, our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that
Father's throne. We pour our hearts and prayers, with our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. Our words were woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. When we are called to part, it gives us inward pain, but we shall still join in heart and hope to meet again. Amen. Marami man po tayong pagkakaiba. As a church, we have a common ground. We serve a one true God. We are all sinners saved by grace. As we continue to sing the 5th and 6th stanza, I want you to greet the brethren beside you, shake their hands, and the worship team will sing for you. And shake each other's hands, give the warmest smiles, give the warmest hugs, give the warmest handshakes sa inyong brethren. Kahit umikot po tayo, okay lang po. Shake as many hands as possible, and we'll sing for you. This glorious hope revives. This glorious hope revives our courage by the way, while each in expectation lives and waits to see the day. From sorrow, pain, and pain, sickness shall be free, and perfect love and friendship reign for all eternity. Amen. Continue, brethren. A church who have a strong fellowship is a church built on Christ's foundation. Tuloy po natin, and we'll sing the song once again. Shake as many hands as possible. Ikot po tayo. We'll sing once again. Blessed be the tie that binds. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our hearts and prayers, our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. We share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. When we are called to part, it gives us inward pain, and shall be joined in heart and hope to meet again. This glorious hope revives our courage by the way. Sing on. And waits to see the day. Sing on. From sorrow, toil, and pain, and sin we shall be free, and perfect love and friendship reign through all eternity. Amen. Nawa po,
our hearts are filled with a strong fellowship of one another. We may all be seated and let us continue to worship God through prayer. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Ama, aming Diyos, pinupuri at sinasamba ka namin sa aming kalagitnaan. You are God alone and there's no one like you. You are the Lord of Lords, the King of Kings, the Alpha and Omega. At ang sabi mo nga sa iyong salita, sa Isaiah, Panginoon, walang Diyos na nauna sa iyo at walang Diyos na susunod sa iyo sapagkat ikaw lang ang Diyos na buhay. Kaming mga anak mo, Panginoon, ay lumalapit sa inyong harapan ngayon. Kami lahat ay dumudulog na may pagkakaisa, Panginoon. Lord, itinataas namin ang GCF Muntalban, ang aming church, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na may pagkakaisa. Dalangin namin ang unity inside of this building, Panginoon. Lord, i-bind mo kami ng aming mga fellowship na lalo magpalakasan sa isa't isa upang lalo kaming lumalim sa pagkakilala sa inyo. Panginoon, dalangin namin sa GCF Montalban na i-provide mo, Lord, yung needs neto, yung pangangailangan sa financial, sa spiritual, Panginoon, at especially, Lord, sa mga taong nangangailangan pa na makilala ka, Panginoon. God, dalangin namin na i-bless mo ang aming simbahan na maging isang church dito sa Muntalban na takbuhan pang taong naghahanap sa iyo. Gawin mo kami isang simbahan na nagpapahayag ng iyong salita sa aming community, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang bawat pamilya ng aming simbahan na to, na anuman ang karamdaman o anuman yung kabigatan nila o sino man yung may pinagdadaanan, dalangin namin na i-touch mo sila ngayong, Panginoon. Lahat ng may karamdaman sa kanilang pamilya, dalangin ko, Lord, na pagalingin mo in the name of Jesus. Nadalangin ko anuman yung kabigatan nila, Lord, ikaw ang maging sandigan nila. Ikaw ang Diyos na magpakilala. Higit sa kagalingan, Lord, ang kaligtasan mo, ang pagliligtas mo ay ipahayag mo sa bawat pamilya, sa bawat puso ng GCF family, Panginoon. And God, we pray na ang bawat ministry ay lagi mong i-provide, lagi mong palaguin from evangelism, equipping, worship, Panginoon. At sa youth, sa singles, Panginoon, sa mga GG namin, Panginoon, naway ito'y palaguin mo, gamitin mo upang makilala ka pa namin, mas lumalim pa kami sa iyong salita at, Panginoon, mas lalo namin maranasan ng iyong pagmamahal. I-provide mo yung mga needs ng bawat missionary namin, Panginoon, na nagpapahayag na humahayo upang ipakilala ang iyong pangalan. God, ikaw po ang mag-provide ng needs ng lahat ng ministry ng aming simbahan na to, Panginoon. Hallelujah. At huwag mong kakalimutan ang aming church, Panginoon. And I pray po, Lord, ang mga elders, deacons, and our pastor na lagi mong bigyan sila ng wisdom and knowledge, na lagi magkaroon ng hunger, ng gutom na mag-aral pa, na kilalanin ka. We pray na patuloy na ikaw po ang mag-unite sa kanila upang pangunahan ng aming simbahan. Naway, Lord, ikaw ang laging gumitna, ikaw ang laging makilala ng aming mga leaders, Panginoon. And this church, Lord, let your glory be shine among us, Panginoon. And God, we pray din sa aming bansa. Kaming mga Christian, kaming mga anak mo ay nagkakaisa upang ipanalangin ang aming bansa. Alalahanin mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ikaw, sabi nga ng iyong salita, mapalad ang bayan na ikaw ang kinikilalang Diyos, Lord. Naway, ikaw po ang manguna sa aming bansa mula sa aming presidente hanggang sa aming mga barangay officials, Panginoon. Touch all their hearts, Panginoon. And God, let the Christian mag-shine yung kanilang ilaw sa aming government, Panginoon. Put a righteous leaders among us, Panginoon, upang ikaw ang maitaas at hindi makompromise ang pananampalataya ng mga anak mo, Panginoon. And God, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Patuloy na ikaw lamang itataas namin, ikaw lamang pararangalan namin. Panginoon, luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
For our scripture reading, let us all open our Bibles to Acts chapter 2, verses 42 to 47. Again, Acts chapter 2, verses 42 to 47. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. May the Lord add blessing to the reading of His word. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Good morning po. Ayun, gusto pala English, no? Pakay talaga. Okay, again, no? Salamat sa inyong pagdalo. It is first Sunday of March, di po ba? Mabilis ang panahon na talagang tayo po ipapunta na sa summer na naman. Kaya sinuot ko na, baka hindi ko na masuot yung mga coat ko, di ba? Kasi pag mainit na. But anyway, salamat again. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa pagdalo mo. Ayan, di ba, no? Ayan, na-appreciate po namin even sa ating online viewers, no, sa Facebook at sa YouTube natin. Salamat din po sa patuloy nating pagsama. Ang ating tema for this month ay church, no? Kasi meron tayong mga iba-ibang mga pananaw, perspective about church. So ngayon, tingnan natin talaga, ano ba talaga yung dinesign ni Lord na church? Ano po? And how can we become also a church? Di po ba? Kaya yun, no, for 5 weeks, no, 5 Sundays. Kasi 5 Sundays po ang March, no, kaya medyo mahaba-haba ito. At sana po, no, pagkatapos nito, maintindihan talaga natin kung paano nga ba tayo maging church at ano ang church. Amen po ba? Ayan, so sige, tayo po muna yung manalangin before we dive in with our message. Let us pray. Let us come before God. Father, we thank you, Lord, for another opportunity to serve you through listening, through your Spirit, Lord God. We know that you are blessed, Lord, to see us, Lord, showing up in this morning, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat din po sa inyo. Narito po kayo at kayo po ang siyang magbibigay ng malinaw na mensahe para po maintindihan po namin. Continue to bless us with your peace, with assurance, Lord, that we are in the right place at ikaw po ang aming sinasamba sa kalagitnaan namin. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang, siguro tatanungin ko po kayo, anong sa inyo yung statement na ito? The church is not a building, it is a community. Ano po? Ang iglesia raw hindi ito, di ba? Kasi sa atin, ano po, nung ako'y nasa Roman Catholicism pa, ang iniisip kong church, pag ay nagsimba na ako, nasan church mo? Nandoon sa Rosario, yung ganyan, di ba? Pero sabi dito, hindi raw building yung church, kundi community, no? Ano po ba yung community? A community is a group of people who maintain their individuality and uniqueness, yet come together as one to live life together and move toward the common goal. Di po ba? Yung pala yung community na hindi naman ibig sabihin na magkakamukha tayo, ganito lang haircut natin, at kada linggo ay lahat nakaputi tayo. Hindi ganun eh. Yung personality, yung uniqueness natin as God created us to become to a unique person, sabi sa Psalm 139, hindi po nawawala yon, pero tayo po'y nagkakaroon ng pagkakaisa. Di po ba? Na kahit
magkakaiba tayo siguro ng lahi, kultura, or yung ating tinatawag na upbringing, perhaps, preferences. Nevertheless, we come together, sabi nga doon, as one to live life together. So ang community pala is living a life together. No, nandito ka kasi gusto mo talaga makasama ka sa tinatawag na komunidad ng Panginoon. At remember, ito po yung nakita natin sa Book of Acts. Alam niyo po, kaya naisulat yung Book of Acts para makita natin kung saan nagmula yung church. Hindi po ba? Kung papansinin natin, babalikan natin, binasa natin sa chapter 2, na kung saan ay nagkaroon daw, no po, chapter 1 pa lang ay bumaba yung banal na Espiritu at pinuspos yung 120 believers, di po ba? Doon po sa upper room, at sila po ay nung panahon ng Pentecost yun nangyari, at tandaan po natin, Pentecost po, ito po ay parang piyesta na lahat, maraming tao, including the Jews from all over the world, pupunta doon, mga Israelita pupunta doon para makipagdiwang ng tinatawag na Pentecost. Ano po, parang piyesta ito, ang daming tao, and then all of a sudden, Peter rose and preached the gospel. Ano po? At sa verse 41 nga, hindi lang binasa, ay nagkaroon ng 3,000, biruin mo, 3,000, isang preaching lang niya. Ano po, naligtas at nabautismuhan. At ano nangyari? Sila po ay hindi na bumalik sa kanilang mga tahanan, kundi sila'y nagsama-sama. They stay there. Di po ba? At naging sila ay community. Doon nagsimula yung church. No? Through what? Through the Holy Spirit, sila po ay naligtas at sila po ay nagsama-sama na. At tinawag po silang, hindi pa tinatawag doon, pero they were the first century Christians. They were called Christian. And later on, sila po ay naging church na. In the same way is true sa atin, mga kaibigan. Ano po? Kaya po natin nasasabi ito, dahil ang katotohanan, mga kapatid, kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, hindi pwedeng mananatili kang mag-isa. Kundi ikaw ay ilalagay ng Diyos sa isang community of faith, community of believers, kung saan dun ka lalago. Wala pong tinatawag na a Christian without a church is a contradiction. Ika nga, sabi nga, di po ba? Hindi pwede, ikaw ay Kristiyano, pero wala ka namang local church. Wala ka namang kinabibilangan na community na mananampalataya. Na kapag sinabi sa'yo, hindi po pwede po ito, mga kapatid, pag sinabi sa'yo, saan ka nagsisimba? Kristiyano ko. Siyempre naman, Kristiyano ko. Saan ka nagsisimba? Well, actually, dun lang sa TV. Ayun, nasa screen. Wala pong ganon. Kapag sinabi pong Kristiyano ka, meron kang pinagsisimbahan. You are a part of a certain community of faith, of believers. There is no Lone Ranger Christian. Nag-iisang Kristiyano. Hindi po, mga kapatid, wala po kayo mababasa sa Biblia na na nag-utos si Lord na maging isa ka. Sabi nga ni Lord, di ba? Sabi nga, so first, pa lang, no? Genesis pa lang, it is not good for a man to be alone. Di po ba? Ano po? Kaya po kagabi, sinelebrate nga natin yung married couples natin. No? Salamat po sa mga dumalo. At medyo, yung iba po, hindi na po makangiti, napagod po. Ayan. But anyway, di po ba? Kasi nga, hindi pwede tayo mag-isa. Sabi nga sa Acts pa rin, finalo up ni Paul, no man is an island. Hindi pwede mag-isa. In other words, kaya tayo niligtas sa Panginoon para ilagay sa isang community na kung saan doon tayo lalago. Because, mga kapatid, we were created for community. We are created not to be alone. We were made for each other. Sabi doon, di ba? And life has little meaning, sabi nga dyan, when we live in isolation. Kaya kung tatanungin natin, nung nakilala mo si Lord, dapat meron kang sinasambahan, meron kang pinupuntahang grupo ng mga mananampalataya.
Amen po ba? At ito ang nakita natin sa Acts chapter 2, yung simula ng church. At to sum up, dito po yan, yung verse na ito, ang pinaka-key verse sa palagay ko na makikita natin sa Acts chapter 2 verses 44. Ayan, sabi dito, all the believers were together and had everything in common. So meron palang two essential building blocks of a thriving church community. Kasi sila, nung panahon na nag-progress sila, at kaya 3,000, biruin mo at hindi na 3,000, kundi umabot pa sa iba't ibang mundo. Di po ba? At naniniwala ako, kung gusto po nating mag-succeed sa pangalan ng Panginoon, no, itong GCF Montalban, kailangan po may dalawang klase. At nandun lang yun. Ano yun? Togetherness, nagsama-sama sila, at sila rin po ay may communal life. Hindi lang sila magkakasama, kundi talagang sila ay kasama. Di po ba? No, mas iba yung communal life. So tingnan natin itong two components na ito, kung ano po yan. Una, yung togetherness, mga kapatid, ay para talang kinuha ko yung mga picture nyo, ha? Ayan, para talagang maging personalize yung ating message. Okay, kapag sinabi pong togetherness, ito po yung makikita natin sa Acts chapter 2, di po ba? Na sila po talaga ay magkakasama. They never left each other actually. Literally, araw-araw sila ay nagtitipon. Ano po? Amen po ba? Tayo, Sunday lang, parang kinatatamara na natin eh. Di po ba? Hindi na natin nami-miss yung iba. No, yung iba nga sasabihin, ay naku, makikita ko na naman yung menunal sa pisngi. Yan, baka sana naman ito'y nakakahikayat sa inyo. No? Di po ba? Kasi minsan yung naku, makikita ko ng sister, naku, ang haba na naman ng kwentuhan namin. Pero makikita po natin doon at may togetherness sila. And in Acts chapter 2 nga, sabi dito, every day, pansin nyo they devoted themselves to meeting together in the temple and broke bread and from house to house. Sabi doon, di ba? In other words, saan sila nagmi-meet? Sa temple. Yung parang ganito. They have corporate worship. At hindi lang corporate worship, kundi they broke bread pa nga saan? From house to house. Ibig sabihin, sila po ay nagkaroon rin ng personal connection with each other, no? Sa bahay-bahay. Nagkaroon siguro sila ng small group. Diba? Hindi naman pwede yung 3,000 sa isang bahay lang. Baka naman ng barangay yan. Di po ba? Hindi. Kundi talaga nagkaroon sila, nag-break into groups sila kung saan sila yung nagkaroon ng personal connection. At anong ginagawa nila? They ate their food with joyful and sincere hearts. Bakit sinasabi pa yung mga ganyan? Joyful pa at sincere hearts. In other words, hindi sila napipilitan magkikita-kita, magsama-sama. Di ba? Mahirap kasi yung pinupuwersa mo eh. Kundi dahil lang kay sister, naku, hindi ako pupunta. Di ba? May food pa at may sincere heart. Ibig sabihin, may sincerity, may katotohanan yung pagdalo nila. Amen po ba? Nagpapaliwanag lang po ako kasi para magising rin ako. Ayan. Medyo napagod tayo. So anyway, mga kaibigan, nandun yung tinatawag na ginagawa nila. So they are together in what? They are together in praying. Sabi doon, di ba? In studying the Word of God. Di ba? Sa verse 42, they devote themselves in the teaching of the apostles, studying, and praying together, at ate together, no? Nagkainan sila ng food, they share together. So in other words, mga kapatid, makikita natin talaga na yung church ay hindi lang naka-confine sa building. Kagaya ng sinasabi natin kanina. Church is not confined to a building. True community extends beyond these walls into homes, meals, conversation, and daily life. Di po ba? The church understood, mga kapatid, that they need each other to grow and to persevere to their newfound faith. Nalaman nila, kailangan nila yung bawat isa.
Hindi sila pwedeng kasi during that time, pag naging Kristiyano ka, nalaman po ng emperor, kalabang ka na. Mahirap po yung pagiging Kristiyano ng panahong yun. Hindi mo pwedeng pangalandakan, Kristiyano, pero mga kapatid, pero sila, kaya po kailangan nila yung bawat isa. Di po ba mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po talaga nilikha, kaya nga ginamit ni Luke yung united, in one accord repeatedly, no? Pag dinidescribe niya yung church, united in one accord, together, at ang maganda nun, sa verse 47, God added to them those who were being saved. Lumago po sila, mga kaibigan. At iyon po ang paglago ng isang simbahan. Hindi lamang po ito sa programa, hindi lang po sa method, kundi it is more on a relational basis. Lumalago sila dahil sila'y nagsasama-sama. At kapag ka nagkakasama-sama, mas lalong tumatatag ang samahan. Tama po ba yon? Di ba pag kayo nagwawalis di ba? Tayo po sa probinsya, no? Walis ting-ting, di ba? Magkakasama, di ba? Ang dami mo nawawalis. Subukan mo isang ting-ting lang. Tusok lang yan. Di ba? So in other words, kapag tayo nagsasama-sama, pag ang iglesia nagsasama-sama, mas marami pong nagagawa. At iyan ang ayaw ng kaaway. Alam niyo po ba, ang kanyang motto, divide and conquer. Hindi po ba? Kaya yung plano ng kaaway, ikaw ay tinutok sa kapag pag mag-isa ka na lang. Pag wala ka na sa gawain, di po ba? Pag ikaw solo, yes, tuwan-tuwa ka pa Minsan ganyan mentality na, yes, tuwan-tuwa, solo na ako, I'm free. Pero hindi mo alam, diyan ka tutuksuhin ng kaaway. Look at David, di ba? Dapat nandun siya sa gera. Ano nangyari? Nagliwaliw, doon na lang siya sa kanyang malaking, malawak na tinatawag na yung mansion niya, nasa room siya, upper desk na bahay niya. Anong ginagawa niya? Nagpapasarap, nagkukuya-kuya-kuya hanggang sa makita nga niya may naliligong babae. In other words, doon tayo natutokso pag tayo po'y mag-isa lang. Amen po ba? Doon tayo natatalo. We are vulnerable when we are living alone. And even, marami pa tayong makikita Si Elijah, after his great victory sa Mount Carmel, nagpaulan si Lord ng apoy, inoffer niya, sige, pag nag-pray siya, na paulan at namatay, 850 na false prophets. Pero ano nangyari? Chapter 19, tinakot siya ni Queen Jezebel. Ito pong Jezebel na to, wala po itong buntot, Tayo kasi mga Pilipino, pag sabi Jezebel, yung may buntot Wala po ito. Talagang itong pinakamasama na reyna, na pangasawa niya, pinakamasamang hari, si Ahab. Diba? Pareho silang wicked. Nevertheless, natakot si Elijah, gusto na magpakamatay at parang nag-tweet yung kanyang depression, anxiety, and he wanted to die. Bakit? Makikita natin doon, siya po ay nag-iisa lang. No one encouraged him. Wala siyang kasama. Kaya nga sabi niya doon, sa kanyang talumpati doon, di ba? Sa chapter 19, anong sabi niya doon? Ang sabi niya doon, wala na bang mga propeta? Ako na lang ba mag-isa? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, if you are thinking that you can survive alone, it's not true, mga kapatid. Kaya kailangan mo ng community, togetherness. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ako. Ayan. Di ba, Kailangan mo tayong lahat. Huwag nating solohin, mga kapatid. Kailangan po natin ang bawat isa. The church was built to support and assist us in our journey. Yun po ang katotohanan. Hindi lamang po para lang club, every Sunday, meeting, pack, tapos na. Hindi po. Kaya kailangan may pagsasama. Alam niyo po, ako po nakaranas po ako, namatay yung aking kapatid. Yung church namin, kalilipat lang namin sa Montalban, yung church namin na pinupunta, church ko, kasi ako pa lang, sa Pasig pa. Doon sa Rose Bowl. Di ba? Sabi ko nga sa inyo,
announcer kasi itong napakinggan ko sa radyo, no? Bumati na ako doon. No? Tapos doon, so nalipat kami and mga ilang taon na siguro, namatay naman yung kapatid ko. Kaya talagang sobrang devastated, no? Parang tinanong si Lord, bakit ganyan? Hanggang later on, nag-backslide na po ako when I was 20 plus nung panahon yun. Nag-backslide na ako at hindi ko na po napigilan, hindi na rin ako nakapag-church kasi nga malayo na. So ang ginawa ko, manap po ako ng simbahan sa San Mateo. Di po ba? At habang nakasakay ako sa jeep, nakita ko may nakapaskil Jesus Christ, Holy Redeemer. Kahit hindi ko alam, pinuntahan ko, wala akong kakilala. Why? Because I need to survive, mga kapatid. Wala na. Bumagsak na ako at hindi ko na talaga, mga kapatid, kayang makapagpatuloy bilang Kristiyano. Yun po yung talagang story ng ko. At doon ko naman na-meet yung blessing, si wife ko, yung ex-girlfriend ko. Ayan, Sister Mayan. At sila, nandun pa sila, Brother Ronnie, tsaka Sister Shirley. So in other words, mga kapatid, kaya ako nakasurvive ulit. No? Bakit? Dahil sa church. Dahil sa community of believers, mga kapatid. Ano sinasabi natin dito? Hindi po natin kayang mag-isa. We are better when we are with other believers. Hindi po tayo pwedeng makasurvive kapag wala ang ating kapwa mananampalataya. Kaya po napakahalaga, kaya nga sinulat yung Book of Acts Para Para malaman natin kung paano makapag-survive. Hindi lang po yung church makagrow, hindi. Kundi tayo individually as a Christian, when we encounter the Lord, when we are saved by His grace, mga kapatid, hindi tayo iwan ng Diyos na nag-iisa lang, kundi ikaw ay dadalhin doon sa makakatulong sa'yo para ikaw ay maka-finish yung race mo na inilaan sa'yo ng Panginoon. Kaya po napaka-importante niyan. Natatanda ko meron pong kwento, no? Ito ay kwento lang naman from Chinese, no? Fable, na meron silang tinatawag ng pihi bird. Okay? Pihi bird. Na itong mga tinatawag nating ibon na to, yung lalaki ay may kaliwang pakpak lang. Isa lang silang pakpak. One-wing bird nga siya. So yung isa naman, mga kapatid, yung babae naman, kanan naman. Kaya para sila ay makapunta kung saan, to get anywhere, they need each other. They need to do their share. Kaya one time, habang sila naglalakad, sige, sabi ng nanay, ng mother bird, parang ang bagal mo naman kumampay dyan. Bilisan mo, sabi ng tatay, pagod ako. Hindi pwede, kailangan mabilis tayo. Kasi nagtrabaho pa ako, ganun. Sabi ng nanay naman na ibon, ikaw lang ba? Yung mag-alaga ka ng 8 ibon. Ako nga, pagod na rin ako, wag tayo magganyan. Diba? Parang normal lang na buhay. Hanggang sila makarating doon. Di po ba? Ganon din, no? Kuminsan, honestly, di ba, mahirap pong makisama. Kuminsan sa mga kapatiran, no? It is very difficult to be with other believers, no? Whether we admit it or not. Maraming mga issues, komplikado. Pero mga kapatid, kung gusto po nating maabot yung pinaabot sa atin ni Lord, kung gusto po natin lumago, we need each other, mga kaibigan. Iyon, na mag-involve, gawin natin yung ating bahagi, part, so that we can grow, so that the Lord will be magnified and will be exalted as well. Kaya po sila, makikita natin sa Acts, sa Book of Acts, sila po ay yung togetherness. Makikita natin doon. So, togetherness is the first building block of a thriving community. And pangalawa, tignan naman po natin yung communal life. Ito po. Yung kanina, pagsasama, ito naman po ay yung talagang kasama.
Ano ibig sabihin? Minsan kasi pagsasama lang, di ba? Dumalo lang, tapos na. Pero hindi talaga siya insider. Outsider pa rin siya. Kapag sinabing communal, you share your life with other people. Nakikinig po ba kayo? Kasi kahit dumadalo tayo, kung hindi ka pa rin involved, hindi ka pa rin nakapasok doon sa loob ng community, ay ikaw pa rin ay outsider. Di ba paano nalalaman natin na talagang ikaw ay kasama na? Kapag alam mo na yung nangyayari, di po ba? Ganun ba si sister? Puntahan natin, di ba? O kaya na mayroong mga bagay na alam ka na dahil ikaw ay nasa loob na. Ito po yun. Sila po, mga kaibigan, they were open to each other. At ang ginamit po ditong word ay ito po. Sabi sa Acts chapter 2, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of the bread, or breaking of bread, and to prayer. Yung word na fellowship dyan, kaya ako hina-highlight yan. Ang ginamit po dyan ay koinonia. Ibig sabihin noon, mga kaibigan, ito po yung shared life together. Hindi lang ito pagtitipon, fellowship, that's it. Hindi. Kundi talaga sila po ay open. Kaya nga makababasa natin, they share all they have. Yung resources sila. Tumulong sila lahat. Ginagawa nila, sila po talaga'y kasama na, involved na. Tanungin mo yung katabi mo, mga kaibigan, involved ka na ba? Baka naman ano lang tayo dito, mga kapatid, Yung tinatawag na Zimbabwe. Ano po? Ano yung Zimbabwe? Pastor, ano ba yan? Afrikano ba yan? Hindi. Zimbabwe. Wala ang connection. Basta ako, nakarinig na ako, nakatawa na ako sa sermon ni Pastor. That's it. That's enough. Diba? Wala ang commitment. Hindi po ganon. Ang tunay na sinasabi natin ditong communal life ay dapat po, dito po nagsisimula yung tinatawag na buhay simbahan. Ibig sabihin, nandun ka na, kasama ka na sa community. Naka-intertwine ka na, connected ka na. You are very much concerned of what is happening not only in the church, but also in your brothers and sisters in the Lord. Whether you like it or not, mga kapatid, tayo pong lahat, hindi lang togetherness, kundi tayo pong lahat ay magkakasama sa langit, tapos ayaw mo makakonek sa Kanya dito pa lang sa lupa. Baka pag ikaw ay nauna na, nakita mo, sister to ay, hindi ko rin babatiin. Hindi, mga kapatid. Tayo pa rin yan. Kaya ngayon pa lang, dapat i-practice na po natin yung tunay na concern, care sa bawat isa. Tingnan mo nga yung kaliwat kanan mo, ayan, siya pa rin yan, mga kapatid. Kaya mahalin mo na yan, tanggapin na po natin ang bawat isa. Kasi whether we like it or not, ang fellowship po, ito po yung nagpo-form ng community. Kaya may pagtitipon tayo para ma-develop yung ating relationship. It deepens our trust as well. Yung confidence natin doon sa taong yun, sa ating kapatid, ay nabubuo. Kaya mahalaga po yung mga fellowship. Ano ibig sabihin ng fellowship? Hindi naman po ibig sabihin noon, sabi doon, what Christian fellowship is only not only just hanging out. Hindi lang yung magkakasama lang kayo, attending church events, friendship, or socializing lang. Yes, components po yan para meron tinatawag na interaction at relational yung ating mga fellowship. Pero hindi lang iyon yan. Hindi lang yun. At makikita nga natin doon, mga kapatid, meron silang ginagawa, ginagawa nila. Sabi doon, praying together, encouraging together, at sabi nga doon, di ba, yung strengthening together, building each other up, sabi po doon. So Christian fellowship is doing life together in Christ for, spiritual growth and God's glory. Yung pala yun, pagkain lang yan at puro kwentuhan lang, wala namang spiritual na laman, hindi po yan Christian fellowship. Yan po ay barkadahan lang.
Pero pag nagbuklas na ng Bible, nag-worship na, ayun, no? Doon na nabubuo yung tunay na samahan ng community of faith. Kaya po malinaw na binanggit doon, ano po, yung Acts chapter 2, ito po'y nagpalinaw kung ano dapat ang ginagawa sa isang fellowship. Praying together, ano pa? Sabi doon, studying together, at ano pa, yung pagpapalakasan, kasi po napakahirap ng buhay nga nila. Para po yung mga kaibigan, yung marathon race, ewan kung nakita nyo na po yung marathon race, di po ba? Na ano, yung tumatakbo, di ba? Dito kasi medyo hindi masyadong sikat sa ibang mga bansa, like yung tinatawag na Boston Marathon, no? Talaga every year, ganyan. So anong ginagawa? Meron pong tagabigay ng tubig, di ba? At talagang nanonood, yo, go, 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 di ba? Mga ganyan pa sila Talagang ini-encourage nila, chini-cheer nila yung tumatakbo. At minsan binabasa pa yung buhok, di ba? Ganyan, di ba? So in other words, ito pong mga volunteers na ito, mga kaibigan, sila po yung nagbibigay ng push, kumbaga nagko-compel to continue on sa kanilang pagtakbo. And in the same way is true sa atin. Ganon po tayo, mga kaibigan. Tayo po mga Kristiyano, tayo po ang nagpapalakas sa kanila para wag bumigay, wag give up. Tayo po yung tumutulong sa bawat isa sa atin without knowing it, na tayo po yung nagpapalakas sila para sila po yung magpatuloy sa kanilang takbuhin. Ang pagkakaiba lang nga nun, pare-parehas rin tayong tumatakbo. Di ba ba? May problema siya, may problema rin. Okay lang ba sa tayo magtulungan? In other words, mga kaibigan, iyon po ang nagagawa ng tunay na fellowship. Tunay na communal life. Ayan, nagtuturo at nagpapalakasan. So, mga kaibigan, kaya nga sabi dito sa Hebrews 10, ito yung famous verse about fellowship. Sabi dito, let us hold on to the confession of our hope without wavering, since He who promised is faithful. And let us consider, sabihin nga natin, consider one another in order to provoke love and good works, not neglecting to gather together. Huwag kalimutan daw yung pagtitipon. As some are in the habit of doing, but encouraging each other, and all the more you see the day approaching. Mga kaibigan, tandaan po natin konteksto na ito. Sinulat yung Hebrews, yung aklat ng Hebrews, para doon po sa mga nasa persecution, sa mga tao na naghihirap, marami po, pati po yung mga ari-ari ang kinukuha. Pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay pwede rin pinapatay rin. Kaya nga sa chapter 11, di po ba, yung heroes of faith, yung kung anong mga pinatay ng mga Kristiyano, ganun, kahirap. Kaya sabi doon, huwag daw kalimutan yung pagtitipon. In other words, kapag daw tayo po nagkakatipon, dapat ang ating pinaka-goal ay paano natin mapapalakas ang ating kapatiran. Amen po ba? To provoke, to do good works, and sabi doon, di ba? And love. Kaya po, iwasan po natin kung ano-ano na hindi na mapagpapalakas sa ating mga kapatid. Di po ba? Kapag nag-meeting tayo, baka imbis na salitaan ni Lord ang pinag-uusapan, tao ang pinag-uusapan. Oo nga, kapatid, nakita ko nga sila. Magka-holding hands pa. Wag po yun. Ang sinasabi dito, yung magpapalakas, kasi nga kanya-kanya na nga tayo ng problema. Tama po ba? Nangihina na nga tayo. Kaya nga dapat daw, ay nagpapalakasan kasi naghihina tayo. Ibig sabihin, para po tayo mga bagang apoy, di ba? Yung tinatawag ng mga kahoy, di ba? Pag nagsasaing tayo sa probinsya, nilalagay natin Pero pag inalis, ang hihina, ganun po tayo. Kaya nagsasama-sama tayo kasi kailangan natin ng pagpapalakas. Kaya the moment na kayo po ay nangihina na magsimba, mag-join ng kung ano man nandiyan mga growth group or small group. Amen po ba? Hindi ka lang mag-rely doon sa mga reels. Ang payo ni Kuya.
Mga ganun, may mga, doon na lang, hindi pastor, doon na lang ako magre-rely. Minsan nga, hindi mo alam kung tama yung payo nila. Ano po, huwag masyado mag-rely sa social media. Ang mahalaga, meron ka ng makakausap, meron tayong makakasama. Kaya nga sabi dito, tinuloy sa chapter 3, sabi na, but encourage one another daily. Biruin mo, araw-araw, daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ang isa pang nagagawa raw ng pagtitipon ay ano raw? Ay ikaw ay hindi hardened by sin's deceitfulness. Hindi ka natutukso. Kapag daw meron kang tinatawag na one another, encourage, meron nagpapalakas sa iyo. Kaya po, mga kaibigan, ang goal natin this year sa church na ito ay magkaroon tayo ng accountability group. Growth group. Bakit? Iyon daw ang magbibigay sa atin para hindi tayo matukso at magkamali at magkasala. Amen po ba? Kasi kung may nagtatanong sa iyo, kamusta na? Nagbasa ka ba ng Bible? Hindi ako nagbasa ng Bible, Pastor. Ang binasa ko po yung nasa feeds ko po sa Facebook. Ang dami niyang dami, Pastor. Isang oras nga kakaganyan eh. Doon minsan tayo nagtatagal, pero pag Bible na pinag-uusapan, wala pang 5 minutes, kino-close na natin, pa. Pero kakaganon natin, naubos na. Hanggang sa makatulugan mo na yung cellphone mo, nasa unan mo na. Di po ba? That is, hindi natin alam, yung pala yung ginagamit ng kaaway para hindi tayo makapagbasa ng Biblia. Hindi na po TV. Ang TV nga wala na eh. Ano na? Ayan na, puro cellphone na lang. Mga kapatid, tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba yun? Ayan. Okay. So, kailangan po natin, mga kaibigan, be part of small group, growth group. Kasi ito po ang magbibigay sa atin ng tunay na pagpapalakas at tunay na mag-encourage sa atin para makapamuhay ng tama. Kung hindi pa po tayo, growth group members, mga kapatid, lapitan nyo lang po yung ating mga deacons. Kasi po, bakit? Ang nakakalungkot ko minsan, pag minsan dumadalaw ako, nakakalungkot, Brad, bakit di ka na nagsisimba? Wala, Pastor, kasi nanghina na ako, nagkasala na ako. Sabi, bakit? Meron ka bang inatin ng growth group? Wala po. Kaya naman pala, mga kapatid. Kaya po, ganun po ka-importante yung tinatawag na growth group. Hindi po ito mga agaw lang ng oras mo, ng resources mo, hindi. Iyan po ay essential sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga sila, di ba, ano sabi doon? Sila, daily. Sabi doon, no? Encourage one another daily. Tayo nga, once a month nga lang minsan, quarterly. Paano ka lalakas nun, mga kapatid? Sila, meron talaga nagsasabi sa kanila daily, kamusta? Sino? Ganyan, ganyan. Ito dapat ang gawin mo, kapatid. Ano po, siguro sa kanila, pagkabukas pala ng pinto na, nandyan na si sister. Kamusta? Pag nandyan. Kumbaga talaga nandoon, yung papaalala. Because fellowship helps you face life's problems by providing the support and encouragement of other Christians. Kailangan po natin, mga kaibigan, ng tunay na magmamalasakit sa atin at magkakaroon talaga ng tinatawag na pagtitipon na ang naluluwalhati ay ang Panginoon. We're not doing this just, kumbaga, to follow the trends of other churches. Hindi po. We're doing this because this is what God wants us to do. As a church, mga kapatid, as a community of believers, kailangan po nating hindi lang makasama, kundi maka-join talaga, be involved in our church. Kaya po, mga kaibigan, tandaan po natin, we at GCF, mga kapatid, are called to commit to authentic togetherness by living a shared communal life. Ito po sa church na ito, mga kapatid, ito po ang gusto natin.
tayo po talaga ay makabahagi. No one will be left behind. No, kasama po tayo. Hindi lang tayo sama-sama pagka may mga party, may mga event, hindi. Kundi we are open, our lives are open to each other at gagawin natin ang lahat para mapalakas at matulungan natin ang bawat isa. Amen po ba? Kasi kung hindi ganyan ang church, maghiwa-hiwalay na lang tayo. Ang tolokohan, hindi ganyan ang church, mga kapatid. Ang church na sinasabi ng Bible ay talagang nandoon talaga yung tunay na pagmamalasakitan at walang iwanan sa buhay. Amen po ba? Gusto po ba natin yan? Yan naririnig ko baka mamaya. Okay, paiwan po ta. Amen. Tumakbo na tayo dun sa Talaga bang walang iwanan? Ayan, para ayaw na magsalita. Okay. Kaya talaga, hindi naman natin ginagawa ito para lang, sa GCF, talagang ayaw kasi nila. Hindi, ginagawa natin ito because of what the Bible says. Diba? Inano lang ba natin yan? Ginawan lang ba ng policy? Hindi. Ito po ang nabasa natin that we should be together and we should have a communal life. A life shared together. Amen? Tayo po ay yumuko at let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po Lord sa oras na ito. Thank you Lord for reminding us of what a church should be, Panginoon. And Lord, we thank you Lord. Tulungan mo po ang iglesyang ito, ang GCF Montalban, na masunod yung design, yung blueprint sa Acts chapter 2, Panginoon, na mayroong pagsasama, togetherness, at mayroon ding life or shared life with each other, Lord. Help us, Lord, to be open, to be sincere, and to really experience that encouragement na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng mga kapatiran, Lord. Tulungan mo kami magkaisa sa isang adhikain, Lord, na kaming lahat ay lumago at palawakin pa ang kaharian mo dito po sa Montalban. Marami pong salamat, Panginoon. Kung meron pa kami duda, meron pa kami mga reservation, Lord, tanggalin mo po ito through your Holy Spirit. Enlighten each and every one of us. Encourage us, Lord God, to follow your ways, Lord. Salamat, Ama. We just entrust everything to you. Kami po'y patuloy na nagpapabago sa iyo ng aming kaisipan at ng aming mental, Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, so dadako na po tayo sa ating communion. Alam niyo po ba yung communion? It is also from the word, no? Community, no? Pagkakaisa. Kaya po, sa oras na ito, as we will remember yung kamatayan ng Panginoon, sa oras na ito, it is our first Sunday of the month, we observe, mga kapatid, yung tinatawag nating sakripisyo ni Kristo sa krus. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin lahat, para mapatawad po tayo sa ating kasalanan at para mailagay rin tayo sa isang community na kagaya nito, ang church. So reminder lamang po mga kaibigan, kung kayo po ay first-timers or hindi pa po kayo talaga tumatanggap sa Panginoon, kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, okay lang po na hindi kayo kumuha ng tinapay at saro. Hindi po kayo nagkakasala. Kasi po ito po'y para lamang doon sa mga tinanggap na si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Pero hindi naman po namin kayo aawatin. No po? Kung gusto nyo talaga makibahagi, kung kayo naman no po, naniniwala sa inyong puso na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas ang buhay nyo, pwede rin po kayong makibahagi. So sa oras na ito, mga kaibigan, let us pray for the elements, the bread and the wine. Panalangin po natin ito at maging yung ating puso
na ito po'y hindi maging hatol sa atin. Lord, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Kami po'y humingi ng kapatawaran kung meron pa kaming kasalanan. Lord, i-bless mo po ang tinapay at sarong ito, maging kalakasan po ng aming pisikal na katawan. At maalala namin, Lord, kung gaano nyo nga po kami kamahal, Lord, na bagamat kami kaaway mo, Lord, ikaw ay namatay para po sa amin. Salamat po sa pag-alay mo ng iyong buhay para kami magkaroon ng kaligtasan at makasama mo, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Again, O Diyos, we just entrust it to you, our lives, Lord. We commit our lives to you, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po ating mga elders to distribute. On tonight you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me." Of the cup. After giving thanks, you lifted it up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. As we remember your glorious love. You gave your body, you shed your blood.
wondrous love. You gave your body, you shed your blood, and we remember your wondrous love. You shed your body, you gave your love. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo as we hold on sa bread. Sumisimbolo ng katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Itaas po natin yung tinapay. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He has given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let us all partake. Hawakan po natin yung element ng juice sa sumisimbolo ng dugo ng Panginoon na nabayubay sa krus. Without shedding of the blood, there would be no forgiveness of sin. On the night after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, do this in remembrance of me." Let us all partake. For whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Tunay, Lord, hindi po kami karapat-dapat tumanggap ng iyong pagmamahal. Pero, O Diyos, Ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya po, Panginoon, salamat po, kami po'y biniyayaan mo ng iyong dakilang pagmamahal. Pagpalain mo muli ang oras na ito at basbasan ang buhay po namin sa iyong pag-ibig na wagas. Ito po yung aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Thank you, leaders, for officiating our communion. And maraming salamat din po, Pastor Arden, for encouraging words. No? Nawa po ay tayo nga ay na-encourage, no, to join Bible study groups, small groups, and fellowship groups. Okay? I'll take this opportunity na rin, no, to promote, no, and to invite you to join fellowship groups. So marami po tayo, no, may mga age-appropriate fellowship groups po tayo. No? So mamaya po, meron tayong youth. So nandyan po ang leaders natin, sina Kuya Joser, okay, Ate Sheena. Yan. Okay, meron din po tayong singles, yan, para sa mga young adults. You may approach yan, Brother Noah, Sis Ingrid, yan, Sis Joanna. Meron din po tayong Men on Fire para sa mga kalalakihan po. Okay po. Yan. And Glow Ladies for sa mga ladies po natin. And meron din po tayong couples. Yan. So sana po, no, na-encourage tayo to join fellowship groups. Okay po. At this point, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund.
After giving your tithes, you can also give your offering for our various ministries as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need any of these envelopes or pencils, please raise your hands and our ushers will gladly assist you. You can also opt to send your offerings through online banking. Details are flashed on the screen. Also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. You can write your thanksgiving and prayer requests to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table as you leave later. Also, we would love to be with you in our midweek prayer fellowship. Every Wednesday po yan from 7 to 8:30 in the evening. We would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sis Rhoda Tolentino. If everyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. Praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you and we thank you, Lord, for your love. Let us pray. Thank you, Father, once again for the privilege of giving back blessings that we have received. We joyfully return these blessings to you, Lord. And we pray that you continually bless us financially so we can be able to sustain our living and to give to our brothers in need. May the servants who will use these offerings be good stewards of yours. We pray this in Jesus' name. Amen. You may take your seat. For our announcement, may we call on Deacon Mary Ann. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Gusto lang po namin kayo, sana po i-invite today, right after po ng service. Sabi nga po ni Pastor, walang iwanan. So inaasahan po namin kayo na magstay. Magkakaroon po tayo ng small fellowship, a short fellowship right after the service. So, amen po ba? Mag-stay po tayo. Walang iwanan, sabi ni Pastor. Ayan lamang po. Thank you and God bless po. Thank you po, Deaconess Mary Ann. And for our, it has been customary here at GCF Montalban to acknowledge and greet our birthday celebrants for each month. And so today we would like to greet all the celebrants for the month of March. In honor of your birthday, please watch this video we prepared for you. Ayan. May we request all the celebrants for the month of March to stand up
para po ma-recognize kayo. Even if your name was not flashed, no, inaanyayahan po namin kayo na tumayo para ma-recognize po kayo. At bibigyan po kayo ng small token ng ating ushers. Nasaan po yung mga natin, celebrants? Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Shall we extend our hands po and panalangin po natin ang ating celebrants? Ama naming Diyos na mapagpala, marami pong salamat sa pagbibigay ng panibagong yugto sa buhay ng bawat individual na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Continue to transform their hearts so they may live their lives pleasing to you, Lord, and continually be obedient to your word as they face another year walking onto the path of righteousness. Bless them and sustain them. We ask this in Jesus' name. Amen. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the ushers table after the service, so we can use them again in our next worship services and save on the printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. Thank you for your kind understanding and cooperation. At this time, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, may I request you to please be recognized. Meron po ba tayong visitor dito po sa side na ito? Yan, inaanyayaan po namin na tumayo. Meron po ba? Yan, sa kabilang side po. Yan. Welcome po sa DCF. Thank you for coming to our worship service. We're inviting you to the Welcome Center after the closing prayer po so we can get to know you more and pray for you. I would like to request everyone to please greet our first-time visitors as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Ayan po, no? Tayo po ay manatili lang, no? Mamaya po, 10 to 15 minutes lang naman, small group lang naman, no? Tatanungin lang naman kung kamusta na kayo at ano talaga yung natutunan nyo ngayon. Ha? Wag tayong matakot, hindi matagal to, 10 to 15 minutes lang po. Para po masanay lang tayo on how we are doing yung tinatawag na small group. Okay? So sige po, salamat po sa ating bisita. Salamat din po sa mga nakasama natin sa YouTube at sa Facebook Live. Tayo po ay mag-close with a word of prayer. Panginoon, salamat po sa kalakasan, kalusugan na natanggap po namin. Tunay, Lord, na walang lumapit sa iyo na itinaboy mo, kundi sa halip, Lord, you reward those who continually seek you. Kaya po, Panginoon, we are so blessed, Lord, to encounter you this morning. Kami po ay na-refresh, kami po ay na-uplift, at kami po ay na-encourage, Lord, ng iyong presensya, Panginoon. Lord, nanalangin namin, O Diyos, sa mga natitira pang oras ng araw na ito, Panginoon, samahan niyo patuloy kami ng magandang kalusugan. Maging, Lord, sa mga darating na araw ng linggong ito, samahan niyo rin po kami sa school, sa trabaho, sa bahay, saan man kami pumunta, Lord. May your protection, your presence, and your provision be upon our lives and even our family as well. Maraming po salamat, Panginoon. Umaasa po kami sa inyong patuloy na patnubay at paggabay sa bawat isa sa amin. Lord, sa amin po mga nakasama sa online, sa Facebook Live, and even sa YouTube, Lord God, we pray that you would extend also your hands, Lord. Especially yung mga loved ones namin nasa ibang bansa, nasa abroad. Lord, patuloy mong pagpalain sila. At maging, Lord God,
We pray, Lord God, we also remember, Lord, yung gera na nangyayari sa Iran at Israel, Lord. Lord, have mercy on those innocent people na nakakasama dahil sa gerang ito. Lord, dalangin namin ang iyong intervention, Lord. You know what you are doing. You are in control. Kaya po, Panginoon, wag na po ito mag-escalate pa sa mas malawakang gera, Panginoon. Again, Lord God, we entrust your loving heart, Lord God, sa sitwasyong ito. Kaya po, Panginoon, maraming po salamat sa mga blessings sa matatanggap po namin. And help us, Lord, to become a blessing also to other people around us. Kaya po, Panginoon, salamat po, O Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen at amen. Amen. For our last song po, let's sing once again, all together, leaning on the everlasting arms. Sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning as I'm leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path goes from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting. Sing on. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning as I'm leaning, safe and secure from all